ng dakila at banal na pangalan. Salamat po sa makalangit na awitin na inawit po ng ating minamahal na mag-aawit na minamahal. Ito po'y handog na papuri at pagluluwalhati sa kabanal-banalang Diyos sa ating mahal na Panginoong si Kristo. At tayo po, minamahal ko ay minsan ang dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Mga minamahal, ang ating pakikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. At samahan po muna ninyo kong manalangin, minamahal, upang pakilangisan ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. At ito po ay maging kasangkapan ng ating mahal na Panginoon na magbukas ng ating puso't pangunawa at maunawaan nating lubos, minamahal, ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala because your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee. We trust in thee. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang anumang demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyong mga pag-alinlangan, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat minamahal, all the glory, all the honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, beloved children, to Blessed Almeida family. Pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating webcast viewers, sa lahat po ng mga umaantabay at patuloy pong sumusubaybay sa banal na programang ito ng ating mahal na Panginoon Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang layunin po ng programang ito, mga minamahal, ay ihatid ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos, gospel is the power of God unto salvation. We believe na sa magitan po ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ang sino mang manampalataya sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal, ay makasumpong ng langit at buhay na walang hanggang. Akin po muna pinapaabot ang aking pong pangungumusta, mga minamahal, at pagbati sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa buong Pilipinas, sa lahat po ng mga outreaches na naabot ng programang ito, sa ating po mga kababayan, sa lahat ng ating mga beloved brethren na kasalukuyang nakikinig, minamahal o nanonood ng programang ito, ay magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, sa buong Zamboanga, mga minamahal na province, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Diyos po ang magpalang sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kapatiran in abroad, mga minamahal mga OFWs na patuloy pong nagpapagal para po sa kanilang pamilya, mga minamahal pang matugunan ng kanilang pangangailangan, at ganoon din naman mga minamahal ay makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at ganapin ng Panginoon ang mga design ng inyong mga puso sa pagtulong sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa pagkatuloy ng layunin ng Diyos. Bakit kayo pinagpala? Bakit pinagpala ang inyong negosyo? Bakit pinagpala ang inyong hanapbuhay? Kayo po'y nakapagtapos sa pag-aaral, mga minamahal, ng layunin ng Panginoon ay gamitin kayo ng ating banal na Diyos sa kanyang banal na gawain, lalong-lalo na financially. The purpose is to spread out, mga minamahal, yung good tidings, yung gospel ng ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi po natin ito may sagawa kung wala pong pinansyal na mga bagay, mga minamahal. Sa ating po mga kapatiran, sa dako ng mga minamahal Qatar, sa dako ng Dubai, sa dako ng Singapore, sa dako mga minamahal ko ng Taiwan, maging sa dako ng Malaysia, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, at sa dako po ng Cambodia, mga kapatiran po natin, mga minamahal, meron pong nag-chat sa akin na mga minamahal, kung hindi ko daw makalimutan, ay i-greet sila, mga minamahal, mga kapatiran natin sa dako ng Cambodia, na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain. Ang kanila pong mga minamahal address ng ating chapel doon, na kanilang patuloy, mga minamahal, regular na pinagdadausan ng ating banal na gawain sa dako ng house number 185 Street 426 sa Tuol, Tumpong, Phnom Penh,
Cambodia, mga minamahal, near Chinese Embassy. Sila po ay malapit sa Chinese Embassy. Madali po itong hanapin. At sa dako po ng Canada, sa mga kapatiran po natin, sa dako ng Grand Theory, beloved Andres family, beloved Brother Jun Lonsaga, mga minamahal, ang kanilang address ay 9809-16 Avenue T8V 4B4. Mga minamahal, yun po yung kanilang address ng ating chapel na pinagdadausan sa dako ng Grand Prairie, mga minamahal, sa dako ng Canada. Ganon din po sa dako ng Calgary Outreach, beloved Kuya Eric Garcia, mga minamahal, sa dako ng Calgary Outreach. Ang kanila pong address sa kanilang pinagdadausan ay Unit E 6204 30th Street SE Calgary T2C 1Y2, mga minamahal, ang kanila pong address. Kaya ang Diyos pong magpala, mga minamahal, maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng Lobo, Batangas, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay sa ating programa. Mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sila po tuwang-tuwa, lalong-lalo po sa mga kapatiran natin na malayo po ang gawain, hindi po sila makadalo. Kagaya po nung araw ng Miyerkules, may kapatiran tayo, galing po ng Basilan, mga minamahal, wala po silang gawain doon, wala po sa malapit na outreach, sila po'y gagastos ng malaking financial para makarating dito sa dako ng Zamboanga, sapagkat ang pinakamalapit na outreach sa kanila ay ang gawain natin dito sa dako ng Zamboanga. Kaya mga minamahal, sila po'y natutuwa every time na meron tayong mga minamahal programa, Miracle Hour, mga minamahal. Bagamat sabi nila ay mahinang signal, putol-putol, pero hinihintay po talaga nila hanggang matapos. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon ang aming pagbati sa mga kapatiran natin doon sa dako ng Basilan. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. At tayo po'y dumako, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po ninyo ang inyong ballpen, ang inyong mga papel, ang inyong pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ng inyong mga sarili, mga minamahal, sabay nginig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mga minamahal, the prayer. Uri ng pananalangin, sapagkat ang prayer ay ito po ay napaka-importante, kagaya ng mga previous nating topic, mga minamahal, ang ating pinag-aralan regarding sa prayer, mga minamahal. Ang sabi pa nga, mga minamahal, a powerless Christian is a prayerless Christian is a powerless Christian, but a prayerful Christian, mga minamahal, is a powerful Christian. Yung Kristiyanong mahilig manalangin, punong-puno ng panalangin, ay isang Kristiyanong punong-puno ng kapangyarihan. Yung Kristiyanong kulang ng panalangin, ito po yung Kristiyanong kulang din ng kapangyarihan. Kaya yung Kristiyano o yung taong walang panalangin, ito po yung taong walang kapangyarihan. Ibig sabihin, madali tayong apihin ng kaaway ng Diyos, madali tayong pahirapan ng kaaway ng Diyos, madali tayong bigyan ng problema, bigyan ng karamdaman ng kaaway ng ating mahal na Panginoon dahil wala tayong taglay na kapangyarihan. That is because kulang tayo ng pananalangin. Ulitin ko po, ang kulang ng panalangin ay kulang ng kapangyarihan. Ang konti ang panalangin, konti ang kapangyarihan. Yung Kristiyanong punong-puno ng pananalangin ay punong-puno din naman ng kapangyarihan. Kapag tayo punong-puno ng kapangyarihan, mga minamahal, we have power to cast out demons. In Jesus' name, mga minamahal, kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan ng anumang kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa. Kung ang mga mangkukulam ay makapangyarihan, we have power greater than their power. Mga minamahal ko, mga demonyo, mga minamahal ko, sa mga puno, sa mga ilog, sa mga gubat, they are powerful, but we have power greater than their power, mga minamahal. Kung ang mga manggagamot na yan ay makapangyarihan, we are powerful more than them because we have power greater than their power. Importante po yung pananalangin dahil doon tayo napupuno ng kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, the prayer that acceptable unto God. Unang-una, the prayer that acceptable unto God is a prayer with a sincere heart. Once we pray, mga minamahal, involved palagi yung puso natin. Kailangan manalangin tayo ng sinserong pananalangin. Kasi mayroon pong mga nananalangin na parang namamasyal lang sa luneta. May mga panalangin na gasgas na mga panalangin. Yan yung mga panalangin na hindi po makakaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoon na para tayong naglalakad lang sa buwan. Sabi ng ating mahal na pastor, manalangin tayo na merong sinsirong puso sapagkat ang pananalangin with a sincere heart is effective prayer, mga minamahal. Yan po yung epektibo
na panalangin. Ibig sabihin ng word na epektibo, tiyak mga minamahal na magiging acceptable yung mga prayers natin. Ibig sabihin tatanggapin, makakarating sa ating mahal na Panginoon yung ating mga panalangin. Pangalawa, mga minamahal, with unhesitating submission to the divine creator. Magkaroon tayong mga minamahal ng walang pagtanggi ba, walang pag-aalinlangan, mga minamahal na pagpapakumbaba to the divine creator. Who is the divine creator? Wala pong iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang gusto nila, mga minamahal, upang ang ating prayers ay maging acceptable sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lumapit tayo ng mga minamahal buong puso na pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon, sa Diyos na lumalang, lumikha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga minamahal, puso pa rin ang involved sapagkat hindi tayo matututong mapagpakumbaba kung ang puso natin ay wala sa right place. Kapag ang puso natin ay wala sa tamang lugar, mga minamahal, ang puso natin hindi naka-align sa mahal ng Panginoon, hindi po tayo, mga minamahal, hindi natin magagawa ang manalangin ng panalangin na mayroong pagpapakumbaba. Ang pangatlo, mga minamahal, believing that He is the answering God to those who diligently seek Him, mga minamahal. Paniwalaan natin, panampalatayaan natin that our loving God is the answering God to those who diligently seek Him. So yung sinasabing word na diligently, mga minamahal, yung walang humpay ba, mga minamahal, patuloy, taos pusong lumalapit, mga minamahal, hindi po tumitigil sa pananalangin, sapagkat sabi ng Biblia, faint not in prayer. At ang sabi pa ng banal na Biblia, mga minamahal, pray without ceasing. Manalangin daw po tayo ng walang patid. Huwag tayong mapagod sa mga pananalangin. Dahil every time, mga minamahal, na tayo po'y manalangin, patuloy tayong mananalangin, one day, ibibigay ng Diyos, mga minamahal, yung katugunan sa ating mga panalangin. Pag-aralan po natin ang panalangin ng Pharisees. At the same time, yung panalangin po ng publicans. Ano po ang pagkakaiba ng panalangin ng mga Pharisees at ang panalangin ng publicans? Mga minamahal, ito po ay isang parable ng ating mahal na Panginoon, the two different men with the two different prayers. Yung prayer ng Pharisees at saka prayer po, mga minamahal ko, ng publicans. Ano po yung pagkakaiba sa kanilang pananalangin? Ang sabi po rito, mga minamahal, at their time ng Israel, the most prominent and the most important mga minamahal place in Israel during the time is the temple. Mga minamahal, yung pinaka-importante, pinaka-tanyag, the most prominent, word na prominent, it means tanyag, kilala, mga minamahal na lugar, during the time of Israel is the temple. The most prominent, the most important place during their time is the temple. Bakit po, mga minamahal? Sa temple, doon po sila, mga minamahal, nagpipresent ng kanilang petitions of prayers, yung kanilang mga prayer request, yung kanilang mga spoken request, yung kanilang mga letter request, doon nila pinipresent, mga minamahal, ng mga Hudyo. Sila po ay pumupunta doon sa Wailing Wall. Ito po, mga minamahal ko, ay pader na lang sa ating panahon ngayon. Dahil yung temple po, mga minamahal, during ni King Nabucodonosor, ito po ay linusob, pinahintulutan ng Panginoon na lusubin ang bansa ng Israel. Why? Mga minamahal, because at that very time, yung bansa ng Israel, mga minamahal ko, ay nakalimot na sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sila po'y, mga minamahal, sumusuway na sa kalooban ng Diyos. Sila po'y nagkasala na. Ngayon, ang sabi ng banal na Biblia, ang purpose ng Panginoon, bakit sila hinayaan, mga minamahal ko, na maalipin, sapagkat, mga minamahal, the purpose is to reminding them, sapagkat sila po ay nakalimot na. Siyempre, ano po ang gamot sa mga taong nakakalimot? Di walang iba kundi paalala. Wala pong medisina, mga minamahal, na inimbento dyan. Ngunit ang totoong gamot sa mga taong nakakalimot ay pinapaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. To reminding them, pinahintulutan ng mahal na Panginoon na hinikayat niya si King Nabucodonosor na lusubin, mga minamahal, ng Israel at nasakop, mga minamahal, na bansa ng Babylonia, ang bansa ng Israel, at sinira nila yung mga bahay ng mga Israelita, kasama na kanilang sinira, minamahal ko, ang templo ng Jerusalem. At in our time, sa ating panahon ngayon, ang natira na lang ay yung Wailing Wall. Ibig sabihin, yung pader na lang ng Jerusalem ang naiwan. Kaya ang ginagawa ng mga Hudyo in our time, sa ating panahon ngayon, sila po ay kumukuha ng papel, and then sinusulat po nila
minamahal, excuse me po, yung kanila pong prayer request, mga minamahal sa papel, at ito'y kanilang linulukot, iniipit po nila ito doon sa mga minamahal pader ng Wailing Wall. Mga minamahal, ito po'y parte ng pader ng Jerusalem, Temple of Jerusalem, mga minamahal sa kanilang panahon. At alam po ninyo, mga minamahal, ang pinaka malaking problema, mga minamahal, wala na po yung Jerusalem, Temple of Jerusalem, Wailing Wall na lamang po ang natira. Doon nila iniipit yung kanilang mga prayer request, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Kaya, ang sabi po sa Luke chapter 18, verse 11, tingnan po natin yung mga minamahal prayer ng Pharisee, kung ano po ang kanilang attitude, sapagkat ang mga Pharisees, mga minamahal, ang kanilang puso ay mga hypocrite. Ibig sabihin, mapagpaimbabaw. Sila po yung mga taong tinatawag ng mga great pretender, kunyari, humble sila, pero ang totoo, mga minamahal, ng kanilang mga puso ay marurumi. Sabi nga ng banal na Biblia, kayo yung mga uri ng tao na katulad ng nicho na pininturahan ng puti sa labas, ngunit ang loob, mga minamahal, ay inuuod. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung mga Pharisees, galit na galit sa ating mahal na Panginoon. Dahil every time na bumubuka ang bibig ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Jesus, at sa po'y nagsasalita, mga minamahal, nasasaktan yung mga Pharisees. Sila po ay naiinsulto. Ang sabi po rito, mga minamahal, Luke chapter 18, verse 10, basahin po natin, mga minamahal ko, ang Biblia. Ang sabi dito, mga minamahal, sa verse 10, two men went up unto the temple to pray. The one is Pharisees and the other is publican. May dalawang lalaking nagsipanig sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa, mga minamahal ko, ay publican. Sa verse 10 tayo mag-start. Sa verse 11 na, mga minamahal, the Pharisee stood and prayed those with himself. Ang ginawa ng Pharisees, para makita, mga minamahal, mahilig silang magpasikat eh. Samantalang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kapag kayo'y mananalangin kayong sa loob ng inyong mga tahanan, nakasirado ang pintuan, that is private prayer. Meron pong tinatawag na public prayer, kapag nagkukrusada tayo sa labas, open air, that is public prayer, nagpipray tayo. Pero meron pong tinatawag na private prayer, mga minamahal, na sabi ng Biblia, isara ang pintuan, isara ang bintana, mga minamahal, manalangin, wag ihayag, hindi kagaya ng mga Pharisees. Ang sabi ng Biblia, they stood up. Kapag sila po yung nagpipray, mga minamahal, naghahanap sila ng high places at doon po sila tumatayo. Nakikita sila ng maraming mga tao. They stood up. Sila po yung nananalangin ng nakatayo and prayed those with himself. God, I thank thee that I am not as others men are extortioners, unjust, adulterers, and even as the publicans. Ang sabi niya, mga minamalang Pariseo, mga minamalasay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi gaya ako ng ibang tao, na mga manglulupig, mga liko, mga ngalunya, at hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. So makita mo yung kanyang prayer, mga minamahal, have no elements of confession. Wala pong pagsisisi, mga minamahal, yung kanyang uri ng pananalangin. Puro pagpapaimbabaw, puro pagmamayabang. Sabi niya, Lord, hindi ako katulad ng mga maniningil ng buwis. Hindi ako katulad ng mga minamahal extortioners. Hindi ako katulad, mga minamahal, ng mga taong manlulupig. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, hindi ako mga ngalunya. Hindi man lamang ako katulad ng maniningil ng buwis na ito, sapagkat nakita na yung publicans, mga minamahal. Yung publicans, isa po itong mga minamahal tax collector. Alam po niya, in their time, na once na tax collector ka, tiyak yun na mandaraya ka. Alam nila in their time na once na you are tax collector, kagaya kay Matthew, si Matthew, Apostle Matthew, sa po ay tax collector. Ito pong publicans na ito ay tax collector din. Si Zacchaeus ay mga minamahal tax collector din. Once na tax collector ka, mga minamahal, nagkakaroon agad sila ng conclusion sa kanilang isip ng tao na ito ay mandaraya. Sapagkat mga minamahal, kahit dinodoble nila yung kanilang singil, para meron din silang income. Meron po silang mga minamahal tinatanggap. Sapagkat ayon po sa aking research, noong unang mga panahon, mga minamahal, sa time ni Caesar, yung mga tax collector, wala po silang sweldo, mga minamahal. Sila po ay nagsiservisyo sa gobyerno pero wala silang sweldo. Hindi kagaya ng
mga minamahal, mga official natin ngayon, mga minamahal ko, sa BIR, that is mga tax collector din po, mga minamahal, yung mga tao dyan sa BIR, lahat, mga minamahal ko, ng empleyado dyan, may mga sweldo. Pero sa panahon ni Cesar, mga minamahal, yung mga tax collector ay wala pong sweldo. Kaya, ang ginagawa nila, para sila po ay mag-income, mga minamahal, dinudoble nila yung kanilang singil doon sa mga taxpayer. Ginagawa nilang 2 doble, ginagawa nilang 3 doble, para meron silang income, mga minamahal, masuplayan yung kanilang mga daily needs. Pero sa tingin ng mga tao, pinapabigat nila yung mga pinapasan, no? Mga taxpayer, mga minamahal, dahil instead, mga minamahal, 1% lang, ginagawa nilang 2 to 3%, dinadagdagan nila, bumibigat. Kaya ang tawag sa kanila ay mga mandaraya. Ang sabi ng mga minamahal pares, hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito, mga minamahal, siya po'y napaka self-righteous. Sabi niya, Lord, hindi ako extortioners, hindi ako manlulupig, hindi ako mandaraya, Panginoon, hindi ako nangangalunya. Amen? Which is no need naman na na-expose natin sa mahal na Panginoon kung sino tayo. Because alam ng Panginoon kung sino talaga tayo. Deep in our heart, mga minamahal, God knows who we are. Alam ng Panginoon kung sino ka. Alam ng Diyos kung ano ka. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos kung ano ang kalakasan mo. Alam ng Diyos kung ano ang kahinaan mo. Alam ng Diyos, mga minamahal, kahit po yung deepest secret ng puso mo. Alam ng mahal na Panginoon. No need na nagayahin natin yung prayer ng Pharisees na expose pa sa Panginoon. Lord, hindi ako mangangalunya. Lord, hindi ako extortioners. Lord, hindi ako mandaraya. Hindi ako manlulupig. Hindi ako katulad, mga minamahal ko, ng publicans na ito. Tinataas niya yung kanyang sarili, pero inaapakan niya, mga minamahal ko, ang ibang tao. So, hindi po ito kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Following verse, mga minamahal, sa verse 12, mga minamahal, ang sabi po rito, mga minamahal, ang mga Pharisees, pag nananalangin, ay nakatayo upang makita at marinig ng maraming mga tao ang kanilang sasabihin. They want to show, mga minamahal, na sila po ay giver. Gusto nilang ipakita, mga minamahal, kapag sila'y nagbibigay, sila'y mga minamahal tumatayo sa mataas na dako, at hindi sila, mga minamahal, ugali nilang magbigay ng barya upang tutunog, mga minamahal, kakalansing yung barya na kanilang ibibigay. Gusto nilang expose sa marami na giver sila. Gusto nilang ipakita sa marami na prayerful sila, mga minamahal. No need naman natin yung ipagsabi. No need naman natin yan na ipakita, sapagkat sabi pa nga ng Biblia, anumang gawin natin ng lihim ay pananalaginan tayo ng Panginoon sa hayag. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag ibigay ng ating kaliwa, mga minamahal, dapat ay hindi alam ng ating kanan. Kapag ibigay ng ating kanan, dapat hindi alam ng ating kaliwa. Ibig sabihin, sekreto nating gagawin ang anumang kalooban ng Panginoon. Ang layunin natin ay upang pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi rito, that is the spirit of showmanship, na gusto nilang makita na sila ay mapagbigay, gusto nilang makita na sila ay prayerful. That is the spirit of showmanship. Espiritu na gusto nilang makita sila, biliban sila, hangaan sila ng tao, purihin sila ng tao. Yun po ang gusto nila, mga minamahal. Ang sabi rito, their goal, unang-una, their goal is to enjoy the admiration of people. Ang gusto nila, i-admire sila ng tao. Hakaan sila ng tao. Yakapin sila ng tao. Pahalagahan sila ng tao. Their goal is to enjoy the admiration of people. Kaya makita mo, mga minamahal, nadidisplease ang mahal na Panginoon dahil gusto ng Diyos, siya lang ang ating i-admire. Siya lang ang ating pupurihin. Siya lang ang ating sasambahin. Sa Kanya lamang natin i-offer, mga minamahal ko, yung extravagant ng pagsamba, mga minamahal, extravagant, mga minamahal, ibig sabihin kakaiba na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, their goal was to seen by men. Ang gusto nila ay makita sila ng tao. Ayaw na ayaw ng Panginoon ng ganyang attitude na masyado tayong nagpapabilib, mga minamahal. Huwag tayong gagawa para biliban tayo ng preacher. Huwag tayong gagawa para hangaan tayo ni numan, mga minamahal. Gawin natin kagaya ng magwarali. Huwag tayong magpipreach, mga minamahal, para makita yung sarili nating kakayahan na magaling tayo, marunong tayo, no. Dapat ay magpipreach tayo, hindi ang ating sarili ang ating makita, kundi ang makita ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Dahil kagaya sa aming mga ngaral, we are,
mga minamahal, only instruments. Mga instrumento lang kami, para lang kaming gitara. Ang gitara, mga minamahal, pag ilagay sa gilid at hindi kalabitin, hindi yan maririnig ang tunog. Ngunit kapag yan ay kalabitin, mga minamahal, yan ay tutunog, kagaya ng keyboard, kagaya ng drums. Ganun na ganun kami, mga minamahal. Kami ay instrumento lang ng ating mahal na Panginoon. Ano mang karunungan, ano mang kaalaman na aming taglay sa ngayon, ito'y biyaya galing sa mahal na Panginoon. Alam po ba ninyo ng inyong abang lingkod, mga minamahal, nung ako po'y bagong preacher pa lamang, nahirapan akong mag-aral sapagkat wala akong alam na bersikulo, mga minamahal. Sobrang kaba yung pagpalakpak, yung sasabihin ng kapatid na palakpakan natin ng Panginoon, yung nami-mention ko is palakpalak, mga minamahal. Ganun ang inyong abang lingkod. Ngunit dahil sa sobra nating pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon, panalangin ng panalangin, ang Diyos nagbukas ng ating puso, ng ating isip, dinagdagan ng mahal na Panginoon ng ating karunungan, ang ating kalaman ng layunin ng Panginoon upang tayo po'y gamitin niya para sa kanyang ikapupuri, hindi sa ating sariling ikapupuri, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating buhay ni Diyos. Luwalhatiin po ang ating mahal na Panginoon sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala. Ang pangalawa, mga minamahal, their goal was to be seen by men. Ang pangatlo, they loved the applauses of men. Gusto nila yung pinapalakpakan sila ng tao, mga minamahal, hinahangaan. Kaya nga, ay mga Kristyano, huwag tayong papalakpak sa mga basketballista. Kapag mga minamahal, nakakashoot sila nung unang araw, pumapalakpak tayo para sa kanila, sa mga artista. Ang gusto ng Panginoon, mga minamahal, sabi niya, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak natin ang ating kamay, hindi para sa tao, hindi para sa paborito nating basketballista, sa mga artista. Ipalakpak natin ang ating dalawang kamay sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Pang-apat, mga minamahal, he wants the admiration of himself. That is the spirit of the hypocrite, mga minamahal. Their motives are wrong. Mali po yung kanilang motibo dahil, mga minamahal, masyado po silang makasarili. Gusto nila sila ang pupurihin, gusto nila sila ang sasambahin, gusto nila sila ang hahangaan, gusto nila, mga minamahal, papalakpakan sila. Talagang, mga minamahal, itatanyag sila. Yun po ang gusto ng mga Pharisees, mga hypocrites na mga tao. Pero sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ito po'y kinamumuhian ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na, mga minamahal, aangkinin natin yung kapurihan. Dapat ay palaging sa Diyos ang kapurihan. Kagaya po, mga minamahal ko, nung nagtatanim ng palay, mga minamahal, kapag sila'y umaani ng marami, yung credit, inaangkin agad nila na dahil sila'y nakapag-seminar, kaya ganito ang kanilang ani, ang kanilang, mga minamahal, abono na ginagamit ay ito. Kaya sila'y umani ng ganito, yung fertilizer, mga minamahal, yung mga insecticide na kanilang ginagamit ay dahil ganito. So inaangkin nila yung credit, which is na kahit anong abono nating ilagay, kahit anong fertilizer ang ating ilagay, kahit anong seminar pa ang ating pasukat, paulit-ulit tayo mag-seminar, mga minamahal, kapag hindi pasikatin ng Panginoon ang araw, ang ating mga tanim ay hindi tutubo at hindi mamumunga. Kaya nga, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, si Apostol ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, mga minamahal, ngunit ang Diyos ang nagpasikat ng araw upang ang tanim ay mabuhay at tumubo. Yan po ang totoo, mga minamahal, na kahit po ano ang gawin nating fertilizer dyan, kahit anong gawin nating abono dyan, kahit anong gawing strategy regarding sa ating mga seminars, mga farmer seminars, mga minamahal, hindi po tayo harvest ng great harvest not unless, mga minamahal, na Diyos ang magpatubo at magpabungan yan, mga minamahal. Kaya palaging sa Diyos ang kapurihan. Huwag nating gayahin yung mga Pharisees, mga minamahal, na gusto nila applauses of men, gusto nila yung admiration of men, mga minamahal, gusto nila makita sila ng tao dahil gumagawa sila ng mabuti. Hindi na po natin kailangan pang ihayag kung anong mga ginagawa natin. Gawin natin ito ng, mga minamahal, walang pagmamalaki, walang pagmamataas sa ating mga puso, sapagkat lahat ng ating ginagawa ay kaluluguran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. In Luke chapter 18 verse 12, ano po ang sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal? Ang sabi niya rito, mga minamahal, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapuko sa lahat ng aking kinakamtan. Datapwat
mga minamahal, ito po yung kanyang prayers. Ang una niyang panalangin, sabi niya, Lord, hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito. Hindi ako mandaraya, Lord. Hindi ako nangangalunya. Hindi ako nanlalamang sa aking kapwa. Patapos sinundan pa niya yung kanyang verse 12, sabi niya, Lord, makalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng aking ikapo sa lahat ng aking pinagkakakitaan, mga minamahal. Masyado siyang, mga minamahal, mapagmapuri sa kanyang sarili. Tayo po ay gumagawa, mga minamahal, nagpe-perform tayo ng anumang performance natin sa gawain, anuman ang part mo sa gawain, mga minamahal. Tandaan po palagi natin, hindi natin yan ginagawa, mga minamahal, para hangaan tayo ng iba. Wag na wag tayong, mga minamahal, tutugtog kung tayo po'y manunugtog para hangaan ng iba. Huwag tayong mangangaral kung tayo mangangaral para hangaan tayo. Hindi tayo i-anoint ng Diyos, mga minamahal. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi tayo lalangisan ng ating buhay ni Diyos. Kung tayo kakanta, huwag tayong kakanta para hangaan tayo ng tao, mga minamahal. Ano man ang ating ginagawa sa gawain ng mahal na Panginoon, huwag na huwag natin itong gagawin, mga minamahal, dahil gusto lamang natin ay hangaan tayo ng tao. Mga minamahal, may mga manggagawa, may mga gumagawa sa gawain ng Diyos na mga eye pleasers, mga minamahal. Yung bang gagawa sila dahil nandiyan ang leader, nandiyan ang preacher, nandiyan ang ordained preacher, nandiyan ang pastor. Pag wala ang pastor, mga minamahal, ay hindi na po gagawa. Parang nagpapasikat lang, mga minamahal, para lang hangaan ng tao, biliban ng tao. Ayaw po ng ating mahal na Panginoon ng ganong uring attitude ng Kristiyano. Ang gusto ng mahal na Panginoon, gumawa tayo dahil umiibig tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gumawa tayo, mga minamahal, dahil gusto nating maluwalhati, makatulong sa iglesia ng ating buhay na Diyos, mga minamahal. Kaya ang sabi niya, ako'y nag-aayuno, nagbibigay ako ng aking ikapo, ako'y nag-aayuno, hindi ako tulad ng maniningil ng buwis. Mga minamahal, ito po'y prayer na hindi po acceptable sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa nga ng ating binasa, mga minamahal, with unhesitating submission, yung walang pagtangging pagpapakumbaba, walang pag-aalinlangan na pagpapakumbaba, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the prayer of the humble, mga minamahal, ito po ay katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Kapag manalangin yung mga taong matutuwid, manalangin yung mga taong mapagpakumbaba, ang kanilang panalangin ay pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po yung petition na prayer, mga minamahal, yung sinabi ng Bible, na mga paulit-ulit na mga pananalangin na itinuro sa atin ng relihiyon na mayroon pang maliliit na butil na ating hinahawakan, yan po'y wala sa Biblia, mga minamahal. Wala po yan sa Biblia. Yung mga minamahal, petition na prayer, yung paulit-ulit na mga panalangin. Dahil gusto ng mahal na Panginoon, yung prayer, mga minamahal, from the heart. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon na mananalangin tayo ng kinabisadong mga pananalangin. Ayaw din ng Diyos na mananalangin tayo ng paulit-ulit na mga pananalangin. Dahil ang pananalangin na yan, mula lang sa isip yan at mula lang sa labi. Paulit-ulit na mga pananalangin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung mula sa puso, yung panalangin na mayroong sinsirong puso, yun ang panalangin may namahal na pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Instead na malipay, instead na matuwa ang mahal na Panginoon, doon sa panalangin ng Pharisees, hindi tuloy natuwa ang ating mahal na Panginoon dahil ang kanyang prayer ay, mga minamahal, palaging tinutukoy niya yung kanyang sarili. Instead na nawalatiin niyang mahal ng Panginoon, ang kanyang palaging tinutukoy ang kanyang sarili. Lord, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis. Lord, hindi ako magnanakaw. Lord, hindi ako mandaraya. Lord, hindi ako nanlalamang sa aking kapwa. Ako, Lord, hindi ako nangangalunya. Nag-aayuno ako, Lord, ng 2 beses sa loob ng isang araw. Lord, nagbibigay ako ng aking ikapo. Mga minamahal, makita mo yung prayer niya, mga minamahal, that is mga minamahal, selfish prayer, isang panalangin na makasarili. Amen. Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganyang panalangin. Sa prayer niya na epektibong panalangin, mga minamahal, unahin mo yung pangangailangan ng iba, ihuli mo ang iyong pangangailangan. Ganon kaming mga manggagawa, mga minamahal. Every morning, nagpipray kami. Every afternoon, nagpipray kami. Tuwing kami nananalangin kami. Sometimes, sa aming devotion, sometimes sa aming prayer, nakakalimutan naming ipanalangin ang aming mga sarili. Inuuna namin, mga minamahal ko, ang gawain ng Diyos. Inuuna naming ipanalangin ang mga kapatiran na sila'y ingatan ng mahal na Panginoon sa mga
napanganib sa mga kapahamakan, sa mga disgrasya. Ingatan sila ng Panginoon sa mga sakuna. Ingatan sila ng Diyos sa mga pagbaha, mga pagguho ng lupa, mga paparating na mga bagyo, mga lindol, mga dilubyo, mga epidemya. Inuuna namin silang ipanalangin. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang negosyo. Pagpalain mo ang kanilang mga lagang hayop. Pagpalain mo ang kanilang mga pananim. Ano man ang kanilang mga source of income. Lord, pagpalain mo sila. Mga prayer request nila, spoken request nila, Lord, bigyan mo ito ng katugunan. Ganun ang prayers namin. Kung maalala man namin yung para sa aming mga sarili, ito po'y nasa huli na. Pero inuuna namin ang kabuuan ng iglesia, mga minamahal. Ipinapanalangin namin ang ating minamahal na pastor, minamahal ang kanyang buong pamilya, mga manggagawa ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, kung kayo po'y nananalangin, huwag ninyo po kaming kalimutang ipanalangin din dahil araw-araw ay ipinapanalangin namin kayo na ating minamahal na mga kapatiran. Maging ang ating mga kababayan sa buong bansa ng Pilipinas ay pinagpipray namin na bigyan sila ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makakilala si Diyos habang may oras pa, habang may panahon pa. Sila'y lumapit habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Mga minamahal, may pagkakataon pa silang magbalik loob sa Diyos at lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, minamahal. Sapagat darating ang araw, isisira ang pintuan ng kaligtasan at wala ni sino man ang makakapasok pa dito. Sa panahon ngayon, bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. May pagkakataon pa tayong tumanggap sa Diyos, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y pinagpipray namin. Kaya every time na may mga krusada, every time mga minamahal na nagdadaos tayo ng mga worldwide crusade, mga minamahal, krusada sa ibang bansa, maging ang ating pong mga live streaming, ang ating pong mga miracle hour, mga minamahal, may mga outreach tayo na merong live streaming, ipinagpipray po namin na i-bless ng mahal na Panginoon, makaakay ng maraming kaluluwa. Bakit? Mga minamahal, sa insaktong bilang ng mga hintel, kapag makumpleto natin ang bilang ng mga hintel na maakay sa gawain ng Diyos, ang Diyos ay darating at tayo po'y kukunin na ng ating mahal na Panginoon at dadalhin ng Diyos, mga minamahal, kung saan doon natin mararanasan ang kapayapaan na kailanman na hindi na maagaw muli sa ating mga kamay. Ganun ang pananalangin, mga minamahal. Unahin mong ipanalangin ng iba bago ang iyong sarili. Yan ang epektibong pananalangin. Yung panalangin ng Pharisees, puro lang sa kanya eh. Gusto niyang yumaman, gusto niyang puro lang nakasentro sa kanya yung kanyang pananalangin. Kaya nga sabi ng Biblia, walang elements of confession eh. Hindi nga siya nagsisi sa panalangin niya eh. Kaya nga, before we start yung ating petitions of prayer, kailangan magsisi muna ang anak ng ating mahal na Panginoon. Mag-confess mo na, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sapagkat sa haba-haba ng iyong panalangin, kung ikaw ay hindi nagsisi sa iyong mga pagkukulang, ang haba ng iyong panalangin ay mababaliwala, magiging walang kabuluhan. Kaya before we start yung ating petition sa prayer, magsisi muna ang mga anak ng ating mahal na Panginoon upang mga minamahal, panalanginan ng Diyos yung ating pong mga prayer. Ito po'y panalangin na makasarili. Ayaw ng Diyos ng ganitong prayers, mga minamahal. Yung prayer ng Pharisees, that is, mga minamahal, prayer ng mga hypocrites. Prayer ng mga taong mapagmataas. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag tayo po'y nananalangin, huwag natin isentro sa ating mga sarili. Unahin natin, mga minamahal, ipanalangin ang iba bago natin ipanalangin ang ating mga sarili. Sasabihin ng iba, bakit naman uunahin ko sila? Siyempre, uunahin ko yung aking sarili. No. The most effective prayer, mga minamahal, yung prayer na unahin mo yung pangangailangan ng iba. Ibig sabihin, hindi ka makasariling tao. Dahil inuuna mo, ipanalangin, mga minamahal, yung iba. Totoo po yan, mga minamahal. Kami pong mga manggagawa, kami po yung nananalangin na nahuhuli ang aming mga pangangailangan para sa aming mga... Sometimes nga po sa aming prayer, nakakalimutan naming ipanalangin yung para sa aming mga sarili dahil sa dami ng dapat naming ipanalangin, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo pong mga miyembro ng gawain ito ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At magtataka ka, mga minamahal, dito ilinagay ng Diyos sa bansa ng Pilipinas ang propeta ng Diyos. Mga minamahal, yung totoong gawain ng Panginoon, dito ilinagay sa Pilipinas. Dahil kung nasa ibang bansa tayo, sa ibang bansa, hindi pwedeng walang trabaho, mga minamahal. Dahil
mga minamahal, nagbubuwis. Ang tao doon ay nagbubuwis. Kahit empleyado ka lang, nagbubuwis ka. Kahit kapag wala kang trabaho doon, wala kang ibubuwis, huhulihin ka, mga minamahal ko, ng gobyerno kapag wala kang tao sa wala kang trabaho sa ibang bansa, standby ka lang. Kagaya dito sa Pilipinas, napakaraming standby, mga minamahal. Kung ating pong pag-aaralan sa survey, mga minamahal, ang dami ng mga taong standby. Almost 40% ng population ng Pilipinas, mga minamahal, halos ay standby. Iilan lang ang may trabaho. Huhulihin yan kung doon sa ibang bansa. Ngunit dito po, mga minamahal, ipinahintulot yun ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na magkaroon ng bansa, na ganung uri ng bansa, upang malaya ang mga manggagawang makapagpuri sa mahal na Panginoon. Dahil dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa dinami-dami ng mga outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, may manggagawa doon, mga minamahal, na nakadistino. At ang mga manggagawa sa bawat outreach ay nag-spend sila ng almost 10 hours a day. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. 10 oras sa loob ng isang araw. Mga minamahal, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi po biro. Mga minamahal, yung 10 oras sa loob ng isang araw, ikaw ay magpupuri, mga minamahal. Walang sweldo, walang mga minamahal income. Kung meron man kaming tinatanggap, mga blessing lamang po. Ito po'y sapat lang para makakain kami. Paano yung mga minamahal pangdamit namin? Paano yung mga personal naming mga pangangailangan kung aming tinatanggap? Mga minamahal ko, ay para lang sa aming mga pagkain. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, ang Diyos ay totoong hindi nauubusan ng mga tao na kanyang gagamitin para i-provide ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At pinagpala, mga minamahal, ang gawain ito. Ito lang ang gawain na mayroong manggagawa na araw at gabing nananalangin. Yung ibang mga churches, ibang mga fellowship, yung mga workers nila doon, nagtitinda ng tambo, nagtitinda ng itlog, nagtitinda, mga minamahal ko, ng puto. Wala pa silang full-time workers na nandoon sa kanilang pastoral house na araw at gabing nananalangin at nagpupuri. Ano pong purpose? Bakit may mga manggagawang nananalangin? Bakit may manggagawang nagpupuri? Upang, mga minamahal, saan man kayo pumaroon, ay pag-ingatan kayo ng kamay, mapagpalang kamay ng Diyos. Every time na manggagaway umaawit, every time ng mga manggagawa ay nagpupuri, ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay kumikilos sa pribadong buhay ng bawat kapatiran ng iglesyang ito. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, grabing himala, leukemia, cancer, TB, diabetes, ulcer, mga minamahal, kidney, high blood, iba't ibang uri ng karamdaman, taglay ng ating mga kapatid. Gitna ng panganib, hinuhold up, liniligtas ng Panginoon. Ang iba'y nasa bingit na ng kamatayan, iniingatan ng Diyos, pinoproteksyon na ng mahal na Panginoon dahil may mga taong nananalangin sa pangungunang pananalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung prayer po ng publicans, ikumpara naman natin sa prayer ng Pharisees. Yung prayer ng Pharisees ay punong-puno ng pagpapaimbabaw, punong-puno ng pagmamayabang, punong-puno ng pagmamataas, punong-puno ng pagmamalaki, which is that kind of prayer, mga minamahal, God will displace. Hindi po matutuwa, hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon. Yung prayer po ng publicans, mga minamahal, basahin natin, Luke chapter 18, verse 13. Laktawan na lang natin ang isang bersikulo. Luke chapter 18, verse 13. Ano pong sinabi ng Biblia? Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw nang itingin man lamang ang kanyang mata doon sa langit, kundi dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi sa Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, isang taong makasalanan. A prayer that full of confession, full of element of confession. Isang panalangin na punong-puno ng pagpapakumbaba, panalangin na punong-puno ng pagsisisi. Ang mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, doon sa nakatayo sa malayo. Halos hindi siya makapasok sa pintuan because, mga minamahal, siya po'y nagigilty sa kanyang kasalanan. Ina-accept niya na isa'y taong makasalanan. Halos nandun siya sa malayo. Halos hindi siya makatingin sa langit. Sa sobrang niyang pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon, dinadagukan niya, pinupukpok niya yung kanyang dibdib. At ang sabi niya, mga minamahal sa kanyang prayer, Lord, ako'y kahabagan mo sapagkat ako'y isang taong makasalanan. Sabi ng banal na Biblia, the prayer of the publican touched the heart of God. Nahipo ang puso
ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon na uri ng pananalangin, mga minamahal. Hindi po yung panalangin na itinuro sa atin ng relihiyon. Hindi po yung panalangin na itinuro sa atin ng mga pari na punong-puno ng pagmamayabang. Ang gusto ng mahal na Panginoon. Once we pray, every time, mga minamahal, we kneel our knees. Every time na iluluhod natin yung ating mga tuhod, mga minamahal sa pananalangin, kasabay na nakataas, minamahal ko, ang ating dalawang kamay. Sapagat sabi ng Biblia, manalangin kayo sa lahat ng dako na nakataas ang inyong mga kamay. That is sign of surrender, mga minamahal. Kaharap natin ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Kaya't nararapat lang na kapag tayo po'y manalangin, itaas natin ang ating mga kamay, mga minamahal, na mayroong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kasabay na nakaluhod ang ating dalawang tuhod, at ang sabi ng Biblia, malayo sa galit at malayo sa anumang puot, tiyak na bagay, ang panalangin natin ay pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Nandun lang sa pintuan halos, mga minamahal ng simbahan, hindi sa makatingin sa mahal na Panginoon, because mga minamahal, alam niya na siya po ay guilty sa kasalanan. Ngunit sabi ng Biblia, dahil ang kanyang panalangin ay punong-puno ng submission, ang kanyang panalangin ay punong-puno ng pagpapakumbaba, kanyang pinupurit, sinasamba, grabe ang kanyang respeto at paggalang sa mahal na Panginoon, at ina-accept niya na sa isang taong makasalanan ang panalangin ng publicans. Ito po ay pinakinggan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lahat ng prayers ay pinakikinggan ng Diyos. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay manalangin tayo, minamahal, na puno-puno ng pagpapakumbaba. Kung gusto mo ang prayers mo ay tugunin ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, we know that God heareth not the sinners, but if a man be a worshippers of God, him he heareth. Alam natin ng Panginoon ay hindi nakikinig sa mga taong makasalanan, sa iyong pagiging mapagmataas, pagiging mapagmapuri na ang sarili mo'y nakasentro ka para sa iyong mga sarili. Inaapakan mo ang iba, mga minamalang gusto mo lang na ikaw, mga minamalang magaling, ikaw ang marunong, ikaw ang tanyag, nasa iyo ng lahat. Mga minamahal, ibababa ka ng Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, ang sinumang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos, ang sinumang nagmamataas ay ibinababa ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, full of humility, full of submission, yung prayer ng publicans, pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon dahil ang panalangin niya ang siyang pinakinggan ng mahal na Panginoon. Wag na wag tayong mananalangin na may pagpapaimbabaw sa ating puso. Don't expect ang prayers mo ay tugunin ng ating mahal na Panginoon. Wag na wag mananalangin ng ating puso ay punong-puno ng pagmamayabang, punong-puno ng pagmamataas. Ang sabi ng Biblia, wag mong isipin na mas mga minamahal, perpekto ka kaysa sa iba. Huwag mong isipin na mas magaling ka kaysa sa iba. That is, mga minamahal, highly esteeming, mga minamahal of yourself. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, Luke chapter 16, verse 15. Ano po ang sinabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? Aklat ng Lucas, ang kabanatay 16. Last verse na po tayo. Ang talata po, minamahal ko, ay talatang 15. And he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart, or that which is highly esteemed among men is abomination unto the sight of God. Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sariling paningin sa inyong mga mata. Mga taong nag-aaring ganap sa paningin ng kanilang sariling mga mata. In their own eyes, in their own opinion, mga minamahal, they are righteous. Mga minamahal, matuwid sila, kagaya ng mga minamahal, Pharisees na ito. Ang expectation na siya'y matuwid, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sa verse 15, sinasabi niya sa kanila, kayo na nag-aaring ganap sa inyong sariling paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinumang hinahangaan ng tao, ang sinumang binibiliban ng tao, ang sinumang sinasamba ng tao, pinupuri ng tao, ay kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon. Kaya tayo pong mga believers na nakakaalam ng salita ng Panginoon, ayaw natin na pinupuri tayo ng tao, sapagkat ang sino bang pinupuri ng tao ay kasuklam-suklam. They are abomination unto the Lord. Sabi ng English, mga minamahal, since that time, ang sabi rito, mga for that which is highly esteemed among men,
is abomination unto the sight of the Lord. Yung mga taong kapuri-puri, mga minamahal, sa harapan ng tao, pinupuri ng mga tao, they are abomination unto the Lord. Kaya kung ayaw mong maging karumal-dumal ka, ayaw mong mga minamahal, yung word na karumal-dumal, mga minamahal, ito po yung, kung atin pong i-emphasize yung word na karumal-dumal, ito po yung masamang espiritu, masasamang espiritu, mga minamahal, isang batalyon na masasamang espiritu na pinagsama-sama, yan po yung tinatawag na karumal-dumal, mga minamahal na espiritu. So kung ikaw ay pinupuri ng iba at tinatanggap mo ang kapurihan yon, hindi mo ibinibigay ang kapurihan sa Diyos, mga minamahal, kaya nga tayo every time na merong mga taong nai-inspired sa atin, mga minamahal humahanga sa ating mga ginagawa, huwag nating angkinin ang kapurihan. Ibigay natin ang kapurihan palagi sa ating mahal na Panginoon, sapagkat kasangkapan lang tayo, mga minamahal, ng ating buhay na Diyos. Ano man ang karunungan, ano man ang kakayahan, kapasidad, talento, potential na nasa atin, lahat ng ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Ibigay natin palagi sa Diyos ang kapurihan. Ibigay natin palagi sa Diyos ang kaluwalhatian, sapagkat kapag angkinin mo ang papuri ng tao, you are abomination unto the Lord. Huwag mong tanggapin ang kapurihan, kahit sa isip at sa puso mo. Kasi sometimes mga nagsasabing, glory to God, sa Diyos lang ang kapurihan, pero deep inside, glory to me. Pero pong ganun, mga minamahal, kunyari lang na, glory to God, sa Diyos ang kapurihan. Pero ang totoo, mga minamahal, pagtalikod, magaling talaga ako ha. Talagang believe sila sa akin, hanga sila sa akin. That is glory to me. Sabi ng Biblia, kapag tanggapin mo ang kapurihan na ibinibigay ng tao sa iyo, you are abomination. Karumal-dumal ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya upang hindi ka maging karumal-dumal, huwag mong angkinin ang kapurihan. Ibigay mo palagi deep in your heart. Deep in your heart. Sisilin mo ang puso mo. Baka minamahal na hindi ikaw yan. Diyos yan. Mga minamahal, kung na-inspired ang mga tao sa pangangaral mo, hindi ikaw yan. Yan ay Diyos. Kinakasangkapan ka lang ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibigay mo palagi ang kapurihan. Ibigay mo palagi ang kaluwalhatian. Ibigay mo palagi ang pagsamba. Ibigay mo palagi ang pagdadakila. Ibigay mo palagi ang pagpaparangal. Ibigay mo palagi ang pagluluwalhati sa Diyos na karapat dapat na tumanggap ng papuri. Sa Diyos na karapat dapat tumanggap ng pagluluwalhati. Sa Diyos na karapat dapat na tumanggap ng pagsamba, pagdadakila, mga minamahal, sapagkat ang kapurihan ay hindi atin. Tandaan ninyo, sabi ng Biblia, mga minamahal. Sa verse 15, ang sabi rito, mga minamahal, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag nating hayaan, sambahin tayo ng tao, dakilain tayo ng tao, purihin tayo ng tao. Sabagat wala tayong karapatan, mga minamahal, na tumanggap ng papuri. No, ang kapurihan ay palaging sa Diyos. Gaano man tayo kagaling, yan ay biyaya ng Diyos. Gaano man tayo karunong, ano man ang kaalaman nating taglay, ibigay natin palagi ang papuri sa mahal na Panginoon. Lahat tayo ay kasangkapan lang ng Diyos. Mga minamahal, para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Para mga minamahal, makapagbigay parangal tayo sa ating buhay na Diyos. Huwag natin gayahin ang mga Pharisees. Nakasentro sila sa kanilang sarili. Dapat, mga minamahal, nakasentro tayo palagi sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng prayer ng publicans, mga minamahal, a kind of prayer, mga minamahal, na full of element of confession, punong-puno ng pagpapakumbaba, punong-puno ng pagsisisi, ang mga panalangin na pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal ko, lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon para sa ating po mga beloved viewers, mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa inyo. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga na matuto tayong manalangin, sapagkat sa magitan ng ating pananalangin ay magiging malapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ni Jesus. Manalangin po kami para sa inyo. O pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka. Matuto silang manalangin na punong-puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba upang kanilang mga panalangin na iyong mapakinggan. Isulat mo ka ng pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen, mga minamahal. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala magtugon sa ating mga panalangin. Ipigit po natin ang ating mga mata. Manalangin po tayo katulad ng pananalangin ng publicans, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kanyang prayer pinakinggan ng Diyos. Punong-puno ng pagpapakumbaba. Mahal na Panginoong Jesus, narito po kami sa iyong banal na harapan. Kami mga taong makasalanan, mga taong mahal na Panginoon, nariyan ang aming mga pagkakamali, mga pagkukulang. Ngunit kami nilinis mo, mahal na Panginoon, sa magitan na iyong pag-ibig at kahabagan. Babagkas sa amin, tugunin mo ang aming mga panalangin. Ibigay mo sa amin ang kalakasan, kasiglahan, kasigasigan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran na narito sa mga oras na ito. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Isabay po natin ipanalangin natin mga karamdaman. Sa pangalan ng Jesus, ininadalangin namin, mahal na Panginoon, aming minamahal na mga kababayan na sa gitna ng mga problema, ikaw magbigay ng kalutasan, karamdaman, ikaw magbigay ng kagalingan. Pawin mo mga panghihin at panlulupaypay ng mga sakit, karamdaman, cast out right now, and by the power of darkness, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Ang Diyos po ang magpala sa atin, ang Diyos ang magbendisyon sa atin, mga minamahal. At patuloy po nating ipinapaabot ang ating ilan sa mga announcement. Araw po ng bukas, araw ng linggo, ating pong araw ng panambahan, mga minamahal. General worship po natin ang ating simula ay alas 10 ng umaga at tayo po'y matatapos, minamahal ko, ay alas 3 na po ito ng hapon. Ang araw ng bukas ay ating pong Holy Supper, mga minamahal. Pagsumikapan po nating dumalo, ilan po sa ating mga kapatiran, mga minamahal, ang ating pong panalagawan ay tuloy-tuloy po dito sa dako ng mga minamahal Tala, Sambuanga Outreach. At mga kapatiran po natin sa dako ng Ayala, mga minamahal, dito po sila dadalo. Ang Diyos po ang mag-ingat, ang Diyos po ang mag-provide ng inyong maayos na sasakyan, pamasahe, makarating po kayong ligtas at payapa, mga minamahal, sa lugar na ito upang sama-sama nating purihin at sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magtapos, na muna mga minamahal manalangin, ingatan po tayo at proteksyonan ng ating mahal na Panginoon sa ating pagtulog at mga minamahal, payapa po tayong makapagpahinga sa habag ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal, Diyos na dakila, sa matamis at mapagpalang mong pangalan. Salamat, Panginoon, matagumpay naming naidaos ang aming pong miracle hour, mahal na Panginoon. Salita mo naming naipangalan. O ito'y makatulong, karagdagang pangunawa sa aming ilang mga kapatiran. Pagpalain mo silang lubos sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay kung paano kami pinag-ingatan sa buong maghapon. Ganon din po sa aming pagtulog. Patulugin mo kami na mahimbing, Panginoon. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain. Sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoong Jesus, ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin at taglayang kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon hanggang sa muli, mga minamahal, sa araw po ng bukas, linggo ng gabi, ay meron po tayong Miracle Hour, mga minamahal. At mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang iyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot sa inyo ng papuri at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay na Diyos. God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord.